Ito pa ang matindi, grabe. Ang sinabi ni Orly Guteza. Okay ha? Ang sinabi ni Orly Guteza. Pinatotohanan po ni Zaldico. Sinabi po ni Zaldico sa kanyang part 2 na video na tama ang sinabi ni Orly Guteza. Hindi po nagsisinungaling si Orly Guteza. O ano kayo ngayon? Ping Lacson. Napahiya ito ngayon ang mga Blue Ribbon Committee at itong si Tuta Soto. Oh. Kasi mismo na si Zaldico ang nagsasabi nito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto na. Si Zaldico nagpalabas na ng part na video. At ang matindi pa dito, ha? Meron pong mga pictures na ipinakita si Zaldico na ebidensya. Okay? Anong mga picture ito? Malalaman ito mamaya kung ipapakita ko yung video. Sa vlog na ito, tayo po ay magre-react sa mga bagong revelasyon ni Zaldico. Grabe guys, heto na talaga. Wala nang lusot sila dito, no? Wala nang lusot si Tamba Luslos at itong si Bangag ngayon. Okay? At heto pa ang matindi ha. Heto pa ang matindi. Meron ring inilabas na bagong revelasyon itong si Toby Chanko na in-interview siya sa One News. Okay? Tayo po ay magre-react dito at kinokonek-connect na natin lahat. At heto pa ang matindi, grabe. Ang sinabi ni Orly Guteza. Okay ha? Ang sinabi ni Orly Guteza. Pinatotohanan po ni Zaldico. Sinabi po ni Zaldico sa kanyang part 2 na video na tama ang sinabi ni Orly Guteza. Hindi po nagsisinungaling si Orly Guteza. O ano kayo ngayon? Ping Lacson. Napahiya ito ngayon ang mga Blue Ribbon Committee at itong si Tuta Soto. Oh. Kasi mismo na si Zaldico ang nagsasabi nito. Okay? At marami po kahapon because of the trending breaking news na pasabog na video ni Zaldico, marami pong nagsasabi, tanga naman si Zaldico. O ngayon, si Zaldico na ngayon ang kanilang biniblame na wala raw katuturan ang mga sinasabi ni Zaldico kasi sila Sheila Magno, yung mga dilawan at mga loyalista ng mga vloggers, sinabi nila na why would a president insert 100 billion during the BICAM instead of the DEP? Diba? Yan ang argumento nila na nagsisinungaling raw itong si Zaldico. Kasi kung magkukurap o kung mangungulimbat ng pera ang Pangulo, dapat ginagawa na yan sa NEP. Sa NEP raw. Bakit gagawin pa doon sa tinatawag nating insertion ba, no? Baka na baliktad ko, no? Why would a president insert 100 billion during BICAM, no, instead of a NEP? Yan ang argumento nila. Pero ipapaliwanag ko sa inyo mamaya bakit nagpa-insert pa itong si Bongbong Marcos at may point naman ang argumento nitong ipapakita ko sa inyo. Okay? Mamaya lahat ng mga sinasabi ko ipapakita ko yan lahat after this one ha. Pero bago ang lahat, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para ha maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay, ready na ba kayo na manood dito sa part 2 ni Zaldico? Sabay-sabay tayong mag-react ha. Heto, Zaldico, pasok! Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Di ba? Sa mga interviews ni Bongbong Marcos, dinideny nila. Lagi nilang dinideny na si Zaldico ang mananagot dito. Wala kaming kinalaman dyan. Di ba? Kaya nga nagtataka siya si Zaldico. Siya yung nagpa-insert niyan. So alam niya yan. Di ba? Ito pa. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. Because what the President wants, the President gets. Ganyan sila.
May awa ba kayo sa tao? 'Di ba? Ako ba, kung totoo man itong sinabi ni Zaldico, grabing this is already betrayal of public trust. Grabe na po ito. Mahiya-hiya naman ang pangulo nito. You should resign now, Mr. President. If these allegations are true, dapat mag-resign ka na. Tapos may ebidensya pa siya. Ipapakita niya mamaya yan na picture. Ito pa, patuloy. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Imagine that one. Masaya na ang Pangulo. Ikakasaya niyo yan? Yung mga ahensya ng gobyerno binawasan para lang maipasok ang gusto niya. Yan si Zaldico ang may sabi niya na para ang sabi ni Zaldico para maipasok ang gusto niya. Yun pala ay mangulimbat ng pera. Siya magsabi niya na. Kasi mamaya sasabihin dito ni Zaldico mamaya na nagdi-deliver talaga sila ng pera sa bahay ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez sa Forbes Park at sa Malacanang. Ito pa. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. So meaning to say, dihado ka. Wala kang natanggap na pera. Ikaw lang ay ginamit nila para magmukhang ikaw kasalanan pero sila yung nagtanggap ng pera. Yan ang version niya, ha? Kung totoo man yung sinasabi mo, Zaldico, kawawa ka naman. Kasi sila tanggap ng billion na pera kasi ano ang 25% ng 100 billion? That is 25 billion. Tapos wala kang natanggap. Tama lang ang ginawa mo na ibulgar mo ito ngayon. Tama lang ang ginawa mo na sa Bisaya pa namatas ka. Kasi wala kang natanggap eh. Ginawa mo ang lahat para magnakaw kayo ng pera. Pero wala kang natanggap. Sila lang ang nakatanggap. Ikaw pa ngayon ang may kasalanan. Diba? So, halatang-halata naman na talagang magagalit ka. Diba? Ikaw yung, tama nga yung sinabi mo na ikaw yung ginawang pang front page sa kasalanan. Pero sila yung masaya. Diba? Wag ganun. Dapat binigyan yung konti si Zaldico. Kawawa ka naman, Zaldico. Ikaw pa yung galit na galit ang taong bayan sa'yo. Pero ibang tao ang nakinabang. Kawawa. Ano kayang sasabihin dito sa mga loyalista vloggers? Hello? May ebidensyang dala si Zaldico. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada. Paul Estrada. Kung maalala ninyo, itong mga pangalan na ito na babanggitin ni Zaldico ay nabanggit rin ito sa hearing dati ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Marcoleta. Sa panahon po ni Marcoleta, nabanggit po itong mga pangalan na ito. Mark Tiksay. Mark Tiksay. At ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga security niya, ha? Mismo ang mga security ni Zaldico ang naghatid ng pera sa bahay ni BBM at ni Martin Romualdez. BBM! Martin Romualdez! Sagutin niyo ito. Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Imagine that one. Very detailed. Detailed yung information. Forbes Park, Malacanang. Grabe! Yung mga deliveries po ay merong record. Ayan, yung picture. Panoorin nyo yung picture. Ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa. Totoo yung sinabi ni Orly Gutesa. So, totoo pala yung sinabi ni Orly Gutesa na naghatid sila ng pera. Tapos ngayon, dinidiscredit ninyo, Ping Lacson, Tuta Soto. Mukha yatang halatang-halata na kayo, ha? In my opinion lang yan, ha? Kung totoo mang sinabi nitong si Zaldico, mukhang halata na kayo. Ayan, may ebidensya, na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Grabe, Yan, mali-maletang pera yan. Grabe.
Ayan, oh. Ayan. Ganyan pala ang korupsyon, no? Imaleta lang nila para hindi halata. Saan kayang bangko yan i-deposit? O kaya meron ba silang sabi nga ng iba, nasa mga kondo nila. Gumawa na sila ng sariling vault. Ang kondo, ginawang vault. Doon na ang pera. Ayan, oh. Sobrang dami niyan kasi bilyones yan, eh. Oh? Yan, oh. Grabe. Kanino kayang bahay ito? Yun, may sasakyan pa, oh. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, personally, I believe, sa belief ko, totoo itong sinabi ni Zaldico, eh. Kasi usap-usapan na yan. Bago pumutok itong issue na ito, usap-usapan na yan. Si VP Sara, nakokonek na natin ngayon ang sinasabi ni VP Sara. Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Zaldico at si Martin Romualdez. At ngayon, pinatunayan at sinabi ni Zaldico na itong sila nga ang hawak pero dapat silang magbigay sa Pangulong Marcos. After all, siya pala yung mastermind. Kaya pala gumawa siya ng ICI. Ganun ba? Ano ba? Kung tayo po ay nag-analyze lang, theory lang po ito, ha? Kaya ba naggumawa lang siya ng sarili niyang ICI para ilihis ang usapan sa mastermind? Ang biniblame niya, halatang-halata sila, eh. Kasi ang biniblame nila, kontraktor. Mga trabahante ng DPWH. Pero walang nasasangkot na congressman o presidente. Ang inang yan, halatang-halata na. nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Grabe. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. 25 billion. Kayo sa mga audience ko dito sa Donmar TV, naniniwala ba kayo na nakatanggap ng 25 billion si Bongbong Marcos na corrupt money, kickback? Kung naniniwala kayong nangulimbat ng pera ng 25 billion si Bongbong Marcos, ilatag nyo ang reason nyo kung naniniwala kayo. Kung hindi kayo naniniwala, ilatag nyo rin ang opinion nyo dyan. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla. Remulla, hinahamon ka. Makinig ka, ha? Makinig ka, Remulla. Hinahamon ka ngayon. Kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang... Kaya pala, fraternity Brad pala itong si Remulla at si Martin Romualdez. Nagtatanong lang tayo ni Remulla, kaya ba Remulla, hindi mo makasukasuhan itong si Martin Romualdez o mabanggit man lang sa mga issues dahil fraternity Brad mo ito? Bias ka ba, Remulla? Nagtatanong lang po kami, Remulla, bias ka ba? Kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Correct. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado. Itong si Zaldico ngayon ay humihingi po ng tulong sa Blue Ribbon Committee na imbestigahan po ninyo ang insertion na 100 billion ni Bongbong Marcos. Kasi alam niya na hindi po ito magagawa ni Ombudsman Remulla. Okay? So, all the way, tama pala yung sinabi ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, na talagang nandoon na, naka-connect na the dots si Orly Guteza. Si Guteza ang pinaka-credible dyan na resource person sa Blue Ribbon Committee. Siya ang pinaka-credible. Tama pala si Marcoleta. Sa investigasyon. At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Meron pang part 3! Ala, meron pang part 3!
Good luck sa inyo, good luck sa inyo. Ito, ngayon, ang tanong, si Auntie Claire Castro, sa panayam niya kahapon sa press conference, ay hinahamon niya itong si Zaldico na umuwi na ng Pilipinas and prove your claims, Zaldico. Ang sa akin naman, nung binasa ko ang mga comment ng mga bright na mga vloggers, sabi nila, delikado if uuwi itong si Zaldico. Unang-una, baka magurgur siya. Yun ang pinakauna. Baka raw magurgur siya kasi ang dami ng mainit na talaga ang ginagawa. Matinding-matindi po itong akusasyon, aligasyon ni Zaldico. Isa pa, kapag pupunta siya sa Senado at magpagawa bilang isang resource person, delikado rin. Kasi pwedeng hawak na siya ng gobyerno eh. Pwedeng ikukulong na siya. Ang kalaban niya kasi dito ngayon, ang administrasyon. So delikado nga. Tama nga. Diba? Tama nga. Ngayon, the question is, ang argumento ng mga dilawan, kagaya nila Shelo Magno at itong si Auntie Claire Castro ng mga dilawan, why would a president insert 100 billion during BICAM instead of NEP? Diba? National Expenditure Program. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman